Si Lisa ay lumaki sa Maynila. Sanay sa malinis sa ospital, maingay na pasada, at mabilis na takbo ng buhay. Kaya nang mapuntis siya sa unang anak nila ng asawa niyang si Marco, napagdesisyonan ng asawa niya. Sa probinsya ka, mga anak, Lisa. Mas mura doon, at nandoon ang pamilya ko. Napahinto siya. Sa probinsya? Oo, mas maalaga sila doon, mas tahimik pa. Ayaw man niya sa himula, pumayag din siya. Puntis siya at kailangang magtipid. Kaya bumalik sila sa bayan ni Marco, isang liblib na lugar sa kabundukan ng Visayas, kung saan mahina ang signal at malayo ang ospital. Pagdating nila, maganda ang simula, malamig ang hangin, tahimik ang gabi, at mababait ang mga kapitbahay. Ay, buntis pala si Lisa, sabi ng siyang matandang babae. Ingatan mo yan ha, delikado dito sa gabi. Napangiti si Lisa. Delikado po. Bakit? Nagkatingin na ng mga matatanda. Basta, huwag ka na lang masyadong lumapas pag dilim. Sa una, inisip ni Lisa na normal lang na pamahiin, pero unti-unti may napapansin siya. Tuwing gabi, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Marco, may tao pa sa labas? Lumabas si Marco. Walang tao. Wala naman. Hangin lang yun. Isang gabi, nagising si Lisa dahil sa kakaibang tunog. Parang pakpak, pero mabigat. Para may bumabagsak sa bubong. Kinabukasan, may nakita siyang mga marka, parang kuko sa kisame ng bahay. Marco, ano to? Tumingin si Marco, tapos ngumiti. Hayaan mo na, hayop lang siguro. Pero hindi siya kampante. Habang lumalaki ang tiyan niya, lalong lumalakas sa mga gabi. May mga aso na biglang tumatahol ng walang dahilan. May mga kapitbahay na ayaw lumabas paggabi. At minsan, may babaeng kumakatok sa pinto, pero pagbukas nila, wala na. Isang gabi, nagising si Lisa sa sakit. Marco, mahingang ang tawag. Parang oras na. Nagkagulo ang bahay. Dinala siya sa maliit na rural clinic. Mahangin, madilim ang daan, walang ibang sasakyan. Habang nasa sasakyan, parang may sumusunod. Bilisan mo, sigaw ni Marco sa driver. Pagdating sa clinic, mabilis siyang inasikaso. Pero habang nanganganak siya, napansin niya ang nurse nanginginig ang mga kamay. May problema pa? Tanong ni Lisa. Wala po ma'am, relax lang po kayo. Pero sa labas ng kwarto, may kumakalusko sa bubong ng klinik. Bigla nung makasasigaw ni Lisa, hindi ko na kaya. Konti na lang po, sabi ng doktor. At sa isang sandali, tumahimik. Umiyak ang bata. Paglabas ng doktor, humingi ito ng malalim. Stable na po si baby. Pero si Mrs. Santos, nagkaroon po ng komplikasyon sa panganganak. Matinding pagdurugo. Napayuko si Marco. Wala na pa talaga magagawa, umilang ang doktor. Ginawa namin ang lahat. Kinabukasan, umuwi si Marco at ang anak niya. Tahimik ang buong baryo. Walang masyado nagsasalita. Pero habang pinipinagan ng bata, may mga matatanda sa paligid na pulong ng pulong. Sayang. Alam mo na yun, diba? Isang matandang babae ang lumapit kay Marco. Anak, alam namin ang totoo. Napatingin siya. Wala po ibang dahilan ng mga doktor. Complication lang po. Umiling ang matanda. Hindi yun komplikasyon. Napakapit si Marco sa anak niya. Anong ibig sabihin niyo? Tumingin ang matanda sa matiling nagkubat sa likod ng baryo. May dumadalaw sa inyo tuwing gabi. May gustong kumuha sa kanya. Habang nasa sinapupunan pa ang bata. Tahimik si Marco. Kaswang. Kinagabihan habang umiyak ang bata sa duyan. Nakatingin si Marco sa bubong. May kaluskos, mabagal, malapit. Pero sa hospital report malinaw ang nakasulat. Postpartum hemorrhage, complication during delivery. Sa papelyo na katotohanan. Sa baryo, alam nila ang totoo.